Sige, hindi na natin papatagalin. Allow me to introduce, it's a privilege to introduce, of course, our spiritual father. Na ang tatay natin lahat ng life giver na ang buhay ay worth imitating. Amen. Alam niyo po, kung matitindi na po yung mga katabi niyo na misyonaryo, mas matindi po itong tatay natin. Hanggang ngayon, pumupunta po ng iba't ibang bansa. In fact, kagagaling na lang po ng Qatar. Tama po ba, Bishop? No? Nagbubukas po. Lahat ng mga nagsara, no, pag inapakan ng ating spiritual father, nagbubukas because of the Holy Spirit within him. No, it's sa katunayan, pupunta ulit sila sa iba pa, another country para magbukas ulit ng church. If tama po ako, Bishop, UK, tama po ba? Sa Feb, UK, wow. Amen. Sinong kaya yung mga mag-iibang bansa, no? Huwag kang mag-iibang bansa lang para kumita. Magtayo ka ng simbahan. Amen. So ngayon, I allow our bishop to empower us with the word of God. So ako excited tayo. Tatay tayo lahat, no? And we will welcome our bishop. Let's clap our hands. Thank you, Pastora Yvonne. Sige po, upo tayo lahat. Mas maganda kayo nakaupo. I hope mas masigla tong grupo na ito kaysa kaninang umaga. Kasi karamihan ng mga hinarap ko kaninang umaga ay mga matatanda ng iglesia. Ito naman ay mga abnormal, above normal. Amen? Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon, sumaabing ka, nawa, bigyan mo kami ng dunong, awa, habag, sa pagkakaintindi namin ng Scripture. Salamat sa mga kabataan na ngayon ay nag-a-arise upang maging kadakila sa iyong harapan, Panginoon. They will be doing mighty exploits for your glory, and they will be glorifying you, Lord, in a different way. We love you. We thank you. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Today, pag-uusapan natin ang napakagandang topic. Kaya na-share ko rin ito kanina, purihin ng Panginoon Diyos, at maganda i-share din ninyo sa ilan na mga kamag-anak, kaibigan po ninyo. No? The title is The Other Side of the Lake. Yan. The Other Side of the Lake. Sa kabilang ibayo ng lawa. Yan. At ito ay makukuha natin sa Matthew 8. Kukuha rin tayo ng ilang text mula, ilang input mula sa Luke. Kasi pareho na mga account ito, dalawa ang sumulat. At maganda ang kwento na ito. Matthew 8, nangyari ito. Itong Matthew 8 na ito sa ikalawang taon ng panahon ng popularidad ng Panginoon. The second year of Jesus' popularity. Second year yun, di ba? Inauguration, first year, second year popularity. Third year, wala na, rejection na. Ganun inen ng Panginoon ang kanyang ministry, tapos sinundan ng resurrection. Galing siya sa Capernaum. Caper is city. Nahum Nahum, si Prophet Nahum yun. Kaya Capernaum. The village, the city of Nahum. Doon siya galing. Paborito niya yung lugar na yon. Doon siya nagbabasa ng Isaiah. At anytime pupunta sa synagogue, doon siya nangangaral. At ang gagawin nila ngayon, tatawid sila ng lawa, pababa, papuntang southern part, tapos going to east. So sa east, so south, east-west part nung Galilee. Papakita ko mamaya sa inyo. Hindi ko kayo, gusto ko ma-visualize nyo mabuti yan. At ang historical account ito ay completely nagbago ng isip at puso ng ating mga disipulo, kasi yung dadaanan nilang pagsubok ay mauuwi sa isang pagtatanghal kung gaano kadakila ang Panginoon. Yun ang magiging bao nila, yung lubos na pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Dito makikilala na nila ang Panginoon bilang sovereign even to natural calamities. Ang Diyos ay higit sa mga natural calamities na nangyayari sa atin. So, gabaybayin natin yan. Kukuha tayo ng 5 puntos mula sa mga important players ng kwento. Ganun naman talaga ang pag-i-interpret ng Bible. So, Matthew 8, 23 to 27, Then he got into the boat and his disciples followed him. Then suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping, and the disciples woke him up, saying, Lord, save us. We are going to drown. Malulunod na po tayo. He replied, You of little faith, why are you so afraid?
Then he got up, rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Okay? The men were amazed and asked, what kind of man is this, that even the winds, even the waves obey him? Palakpakan natin ang panong. Ganda ng kwento. Kunin natin yung 5 importante na mga players o important na points, tapos doon tayo kukuha ng mababao natin. Kailangan makain natin ito, mabaon, at ma-exercise, ma-appropriate natin sa ating mga buhay. Amen? So ayokong tumalon, talon-talon, ayoko niyan. Hindi na ako gumagawa ng ganyang preaching na talon-talon, ayoko niyan. Nalilito ako dyan. At ang Bible, kukuhin natin yung totoong kwento at mula doon, kuha tayo ng totoong karanasan at lesson. Number 1, una ang Diyos. Makikita natin dito, Jesus. So there was a new instruction of the Lord to the disciples. Sabi niya, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Kung tawagin ito ay the gathering voyage. Patungo ng Gerasenes. Yan, the gathering voyage. Matthew 8:23. Ayan. He got up, kumuha ng bangka, sumakay, pagkatapos nun, lumayag na sila. Problema, nakaharap sila ng malaking unos. Siguro ang tanong nyo, saan ko nakuha yung let's go over to the other side. Nakuha ko yun sa Luke. Since itong dalawang account na ito ay pareho naman nagkikwento, pagdating kay Luke, sinabi niya na let's go over to the other side of the lake. Ayan, tingnan natin yung Luke 8. Ayan, silip lang. Ayun o. Let's go over to the other side of the lake. Wala niyan sa Matthew. So ang ganda ka. Ang ganda nito ah. Ano meron doon sa other side? Ayan. Pero ginamit ko si Matthew kasi si Matthew nagbibigay ng magandang detalye. Kaya bumalik ako kay Matthew. Pero yung title na kay Luke. But anyway, okay lang yon. Pwede naman dalawang reference. Okay? So ngayon, ang tanong natin, ano yung other side? Sa kabilang ibayo, sa kabilang bahagi ng lawa. Ayan. Itong kabilang bahagi na ito ay ang lupa ng Gerasenes o Gerasenes at Decapolis. Yan, dalawa yan. At ang lugar na ito ay completely pagan. Ibig sabihin, walang Hudyo rito. Konti. At walang synagogues. Walang Hudyo. At nung araw, kapag pumupunta ka sa lugar na ito, kungari, Hudyo ako, pumunta ako sa place na ito, bumalik ako ng Jerusalem, nalaman nila, siya kagaling. Galing ako ng Decapolis, galing ako ng Gerasenes. Ikaw ay ikwa-quarantine ng 7 days. Hindi ka malinis. So maghuhugas ka. Tama ba? Narito ang mapa. Pakita natin yung mapa. Ayan. Okay? So ayan ang mapa. So makikita natin dito ang Sea of Galilee. Ayun o, ayan o. Ayun o, galing sila sa Capernaum. Ayun o. Yung pangalawang square na yun. Ano? Kaya nakita nyo no? Say amen. Tapos yan, papunta sila ng Gergesa. Ayun. Ah? So tumawid sila ng... Papakita ko sa inyo kung paano, saan tumama yung squall, yung unos. Ayan, papunta silang gano'n. Ayan. South pa east na gano'n sa Gergesa. Sa Gergesa, if you remember, o Gerasenes, dun niya nakita at dun niya na-meet yung tao na may 6,000 demonyo. Tama ba? Lumaya itong tao na ito, at nung lumaya itong tao na ito, okay, nung lumaya itong tao na ito, alam natin lahat na ito ay nag-request sa Panginoon na sasama na ho ako sa inyo. Kaya lang sabi ng Panginoon, hindi huwag ka na sumama sa amin, bumalik ka sa lupa mo. Sa pamilya mo, ikwento mo ang ginawang kamangha-mangha ng Diyos sa iyong buhay. So ang ginawa niya, bumaba siya ng Decapolis. Ayun o, taas mo na konti anak, Decapolis. Yan, pinuntahan niya yan. Kasi dadaanan niya yan eh. Kilala siya dyan, na tinapon siya dun sa Gergesa. Kasi in-asylum siya ron eh, dun sa sementeryo eh. Dahil nga, may tama na siya sa ulo, siya ay maraming demonyo, tinaboy na siya ron. Kasi syudad dito eh, 10, polis is city. 10 cities ang ibig sabihin niya, 10 syudad dyan, na dinevelop ng mga Romano. So pagdaan niya doon, na-win nitong mama na ito ang buong Decapolis. So yun, hindi ako nagkwento niyan, yung Bible nagkwento nung dinaanan. So makatid,
Kaya pala sila pinapupunta ron. Okay? Mga kapatid, ano ngayon ang nature? Ganyan si Lord minsan, sa atin, minsan maganda na tayo, maganda na yung office natin, maganda na ang buhay natin, pwedeng nasa marrying stage na kayo, nakakapag-invest na kayo, nakakita ka na sa bank account mo ng 10,000, mamaya-maya may 100,000 na kayo, mamaya-maya meron na kayong 150,000, nakakabili ka na ng iPhone, di ba? Nokia 3210. Ang ganda lang, gumaganda. All of a sudden, may rerouting. Yung rerouting ay hindi pagbabago ng church. Pagtataas ng panawagan. Pagkita ng malalaking bagay. Hindi yung, may pinagagawa si Lord sa akin, iiwan ko na yung church ko. Hindi totoo yun. Guni-guni mo lang yun. Okay? Ito, iba na to. Kasi bakit? Kasi mula sa Capernaum, pumunta sila ng Gergesa, bumalik din sila sa Capernaum. So, hindi na sila tumira dyan. Dinaanan lang nila, tapos bumalik ulit sila ng Capernaum. Ibig sabihin, ano ngayon itong other side? May mga other side tayo, other challenge, another challenge. The other side is, here are the nature of the other side. So, what are your other side? Number one, it's may nagagalit na unos. Ibig sabihin, dadaan ako sa other side ko, pupuntahan ko, haharapin ko dyan ang isang nagagalit na unos. Sabi ng unos, may squall. Ano yung squall? Merong hurricane. Ano meron dyan? Malakas na bagyo. Tama ba? Tama ba yan? Pangalawa, higit sa unos, meron ding makakapal na ungas. Ayan, makapal na demonyong haharapin. So pagharap mo sa unos, tapos ka na, hindi, pagdating, landing ng paa mo, may makapal na demonyo. Haharapin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, haharapin natin yan. Amen? Mas malaking demonyo, mas malaking pagpapala. Maliit na demonyo, maliit na pagpapala. Mas mabuting matalo ng malaking demonyo, at least malaki siya, kaysa maliit na demonyo, natalunan ka. So, malaking demonyo na ito. Okay? Number 3, dito may palalayain at pagagalingin. Makakakita ka rito ng deliverance at makakakita ka rito ng healing at miracles. Ibig sabihin, hindi mo to nakita noong araw, pero dito makikita mo to. Pwede sa Capernaum, may mga 10 demonyo, 7 demonyo, pero pagdating na rito, 6,000 demonyo na to palalayasin sa harapan mo at mamamangha ka sa Panginoon. Pang-apat, may mga taong pababalikin sa pamilya. Sana nga maging disciples na sila, pero hindi, sinasaktan nila ang pamilya nila, pinababalik, hindi, bumalik ka sa asawa mo at saka mga anak mo. Bumalik ka, pakita mo, kwento mo ang kadakilaan ng Diyos. And number 5, may decapolis na makukuha para sa paanan ng Panginoon. They will have great cities to be won, evangelized completely for Christ's glory. Sa mga kapatid, malaki ang other side. Yung other side ay hindi pagbabago ng calling at pagbabago ng church. Hindi. Ang other side ay hindi pag-aabandon ng Capernaum kasi nga bumalik pa sila doon. The other side is another adventure in life. This is an elevated life. Mas mataas na to, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, mas mataas na yan. Number 2, it's a bigger ministry. Mas malawak na, mas malapad na. Amen? Number 3, there will be different demons to face. Iba't ibang itsura na ng demonyo, makikita mo dyan. Totoo na itong demonyo, hindi na to caricature, hindi na to AI, hindi na to, totoo to. Amen? You will be facing a strong, treacherous squall. Makakaranas ka na rito ng malalakas, mandarayang mga bagyo na hindi mo alam kung saan galing ang mga hangin. At dito ka makakaroon ng malaking takot. This, you will discover your greatest fear and your greatest challenges in life. So iba to. Sabi mo nga sa katayo mo, iba to. Sa mga kapatid, kung naglumalaki ang suliranin natin, ibig sabihin, umuunlad tayo at inaangat tayo ng Panginoon sa mas malaki, mas malapad, mas malawak, mas malalim na panawagan. Malalaking demonyo, malalaking kaalaman tungkol sa Diyos. Kasi hindi mo maiintindihan ang kalakihan ng Diyos kung puro maliliit na demonyo lang ang iyong nararanasan. Sa tanong ng mga katabi mo, kuha mo?
So, pwedeng death to, pwedeng illness, pwede itong threat sa business, pwedeng mga Chloe ito na aalisin ng yung anak na si Kaloy, tapos hindi na babalik. Ito yun eh. Na pwedeng sirain ka at hindi na kayo magkakaintindihan. Pwedeng witchcraft to, na kapag nakausap mo ito, itong mga taong ito, pwedeng squall, pero tao to. At pag nakausap mo sila, mawawala na yung love mo sa nanay mo, mawawala na yung love mo sa tatay mo, sa church mo, sa ministry mo. Ito yung mga taong nagsasabi, ang gulo ng church mo. Di ba? Para mawala yung love mo sa simbahan mo, sa leaders mo, sa pastors mo, mawalan ka ng pagtitiwala sa iyong sa iyong mga manggagawa, kapwa mo manggagawa sa Panginoon. Ibig sabihin, mawawalan ka ng pag-ibig sa Diyos sa squall na ito. Kasi ang lagi mo sinasabi, bakit ang laki ng squall? Ba't hindi niya pinigilan? Ibig sabihin, the other side is a place of unknown. But God wants you to be there. The Lord wants you to go with Him in that place. And you will be amazed of how you will discover Jesus. Mas mataas na siya, mas malalim na siya. Ibig sabihin, ipinakita ba gaano makapangyarihan yung squall? No, ipapakita ng Panginoon sa other side ng iyong ministry kung gaano kadakila ang Diyos sa malalakas na bagyo na katatakutan mo sa iyong buhay. So that is God there. God is calling you to a different direction. Dito. Let's go to the other side. No? Kaya lang, nung galing sila sa Capernaum, probably napagod ng Panginoon, pagod na pagod. Kaya ang ginawa siguro ng Panginoon, He was taking advantage of the time during the travel, di ba, He fell asleep. Natulog siya. Here comes the boat. Ayan, tingnan natin yung bangka. The boat, I call this the boat of Jesus. May bangka. So they got into a boat and set out. Pakita natin yung bangka. Ito itsura ng bangka. Sabi sa 24, suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. So naglalakbay na sila, naglayag patungo sa kabilang ibayo sa other side. Jesus was sleeping in the boat. So what part in the boat? Diba? Anong part ng boat Jesus was sleeping? He was in the stern. Pakita natin yung stern. Yun, ayan na, may dilaw na. Yan yung stern. Nasa back part, likod, rear part noong boat. Yan. Yan yung stern. Yung stern is the part where the boat is controlled. At magugulat kayo, ayan. Doon sa stern na ito ay may rudder. Ayun. Di ba? Sa dulong-dulong part, lower part ng bangka ay may stern. Ayun o, stern. Di ba? Andun yung steer. Andun. Yung maliit na tipon na siyang nagbibigay ng direksyon kung saan patungo. Ibig sabihin, sa ganitong klaseng bangka, ang piloto ay wala sa harapan kundi nasa likod. Kasi doon sa stern na yon, yung nga, ang tawag doon, rudder, is like a flat, movable piece of wood that is attached to the stern or to the back. Kaya ang trabaho nitong steer na ito, rudder, is to steer the boat. Yan, hawak-hawak yon nung piloto o nung kapitan. So it's the control center of the ship where the captain makes a judgment to keep the boat on the course. Ibig sabihin, dito siya natutulog. So anong sabihin nun? Ibig sabihin, whether gising ang piloto o hindi, the Lord was in the stern part, controlling the voyage. Whether tulog o hindi, basta nandun siya. Hawak niya yung rudder. Okay? Tama ba? Kinontrol niya. So, what they will be facing is something very horrifying. Nakakatakot kasi. Ang haharapin nila ng bangka ay kagimbal-gimbal at ang kanilang mararanasan ay makakapagluwal ng kanilang mga bituka. Magsusuka ka talaga na, nakasakay na ba kayo ng barko? Taas ka ang kamay na nakasakay ng barko. Siguro probably ang ilan sa inyo rito, Visaya, tama? Taga-Bisaya ba kayo? Nagsasakay kayo, di ba? Ako nakasakay na ako ng barko during 80s. Aeroplano, barko. At ang nakakagulat, yung 4 na paborito kong barko, lumubog na.
Ano-ano yun? Doña Paz. Puntahan nyo sa Google, ano nangyari sa Doña Paz? Lumubog yan na may 3,000 taong namatay. Pangalawang lagi kong sinasakyan, Doña Susana. Lumubog din yun. Pangatlo, MB Sebuyata o Tacloban, o yun din, sinasakyan ko rin yun. At may isa pa, nakalimutan ko na, kasi lumubog na nga. Hayaan nyo, pag nasisid ko, alamin ko yung pangalan. Anytime magkakapera ako, nakakasakay ako ng eroplano. Pero pag wala akong pera, sasakay ako ng barko. Ang problema, sa panahong lulubog itong mga barko na ito, sumasakay ako ng eroplano. So habang nasa ere naman ako, nalaman ko na lumulubog na pala yung barko. Sana ko ma? So sanay ako, pambarko ako nung araw, suka, duwal, kapag mabalod o maalo, sukahan lahat yan. Lahat parang buntis. Ganun yan. Ang hirap. Ano ibig sabihin nito? That he was in the steering side of the boat. Meaning, siguro ang tanong nyo, paano yung tulog ang Panginoon? Tama ba? Naranasan ba ninyo sa buhay niyo ang feeling nyo tulog ang Lord? Tulog ka, bakit ganun? Walang gising Naranasan na ba natin sa crucial moment ng ating buhay, dama mo na, hindi tulog si Lord Parang walang gising. Ano ba yan? Walang gising, walang movement. Naranasan mo na ba sa buhay mo na sa panahong may kaaway ka, tulog ang Diyos, tapos nagtatagumpay pa yung kaaway mo. Pagkatapos, para pang kinakampihan ng Diyos yung kaaway mo, liban sa iyo na naglilingkod sa Panginoon. We felt that, di ba? Lagi nararamdaman natin that it seems that life is so unfair that as we face all the challenges in life, parang hindi na talaga tayo magtatagumpay. Kasi bakit? Ang Panginoon nandiyan pero tulog. Ano ba ito? Sumama, parang matutulog lang pala rito. Yan. Pero gusto ko malaman ninyo na kahit natutulog ang Panginoon, siya ay in control sa mga nangyayari. Bakit? Kasi kung wala siyang control sa pangyayari, hindi kailanman siya Diyos. Hindi kailangan gising siya o tulog siya. Basta ang mahalaga nakasakay siya. Okay? Number 3. Ang isang bangka na may tulog na Kristo ay higit sa barkong may gising na piloto. Mas mabuti pang tulog ang Panginoon, nandun siya sa bangka, kaysa sa gising na pilotong lulubog anytime. Tama ba yun? Ibig sabihin, tulog ang katawan niya, ngunit gising ang kanyang pagka-Diyos. At sa bangkang ito, susubukin ka kung papaano ka matatakot at kung papaano siya gigising. Ibig sabihin, ang tulog na Kristo ay higit sa gising na bagyo. Amen? Yun. So anong gagawin natin ba ngayon? Nakita na natin ngayon ang instruction ni Lord, the Lord. Number 2, we saw also the nature of the boat. Ang problema, yung bangkang sinasakyan mo, yayanigin. Number 3 is the sudden change. Yan. 24. Tawag ko rito sa sudden change ay suddenly. Biglang. Yan. Sabay-sabay nga, biglang. Daming ganon. Ilan dito ang maraming ganon? Bigla. Bigla na lang. Ilan dito ang bigla ka na lang nagkapera? Taas ang kamay. Iba di pa nangyayari. Ilan dito na lang na bigla ka na lang nagulat, bigla kasi bigla ka na lang gumanda, taas ang kamay? Humble Ilan dito ang bigla ka na lang pumasa sa examination, taas ang kamay? Ilan dito ang bigla ka na lang yumaman? Ang daming biglaan, tama? Maraming suddenlies. But in this nature, hindi yung magagandang suddenly nila Puntahan natin ang mapa ng Palestine. Kasi ang Palestine po, ayan sabi sa 24, basahin ko muna yung 24 Suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. Jesus was sleeping suddenly. Sabay-sabay nga, suddenly. So alamin natin yung Sea of Galilee. Kasi ang Sea of Galilee ay may 4 na body of waters. Tubig. Unang-una,
ay ang kanyang Mediterranean Sea. Ayun, no? Mediterranean Sea. Yan. Ang laki niya, no? Ang tawag dyan, dagat. Itong dagat na to, kung tawaging Dead Sea, ay sineshare ng 3 kontinente. Ang Europe ay naglalayag dyan. Ang Asia ay naglalayag din dyan. Maging ang Africa ay naglalayag dyan. Ang dulong-dulo ng Mediterranean Sea ay ang Spain at ang Morocco. At mula dito, makakakita ka ng maliit na outlet papuntang ng Atlantic Ocean. Yan ang kanilang dagat. Yung pangalawang dagat naman nila ay ang Dead Sea. Yan ang Dead Sea. Yan, Dead Sea yan. Ang Dead Sea ay importanteng dagat nila kung saan malapit ang Jerusalem. At ang ayun, Jerusalem, andun, no? At ang Dead Sea ay ang pinakamababang dagat sa buong mundo. At ang dagat na ito ay walang nabubuhay na mga living creature, sapagkat sa dagat na ito ay nagtataglay ng napakakapal na volume ng tinatawag nating asin. So kung sa makatid, kung iiitsa ko kayo dito at kayong lahat ay itatapong ko sa Dead Sea, dahil sa sobrang alat nito, kayo po lahat ay lulutang kahit kayo ay hindi marunong lumangoy. Anything na itapon dyan ay lulutang. So that is the Dead Sea. Ito'y mayaman sa potassium na kung saan kinukuha ng bansang Israel ang kanilang mga pulbura panlaban sa gera. Pangatlo ay ang Jordan River. Ayun, ayun ang Jordan River. Okay. Hindi, taas mo. Ayan, Jordan. Jordan River. Ayun, galing siya ng Sea of Galilee, tumagos pa siya hanggang doon sa Mount Moriah. Mount Hermon. Mount Hermon, malapit yan sa Lebanon, malapit sa Syria. Ay, mayamang-mayaman ang Mount Hermon na tinatawag nating snow, makapal ang snow doon sa ibabaw. At kapag ito'y natutunaw, ang mga ito ay lilitaw lahat at bababa sa Jordan River upang supplyan ng tubig ang Lake o Sea of Galilee. Tutuloy ito, may outlet, pababa hanggang Jerusalem, hanggang sa itatapon niya ang kanyang tubig sa Dead Sea. Pagdating sa Dead Sea, wala siyang outlet, umaalis lang o nawawala ang tubig dito via evaporation. Yun lang ang tanging outlet niya. Okay? So yan yan. So that is Jordan River. At pang-apat na importanteng tubig ng bansang Palestine ay ang Sea of Galilee. So pinag-uusapan natin dito sa pang-apat na ito, ang gera. Okay? Yun yun. Lumalabas, maraming suddenly. Itong Sea of Galilee na ito ay nakaupo ng 680 feet below sea level. Ibig sabihin, sa sea level ng Mediterranean Sea, ito ay may 680 feet pa. Aba, malalim pa siya. Lumalabas na para siyang catch basin, katulad ng Kalumpit, Bulacan natin, malalim yan. Kaya lahat ng tubig pupunta roon. Yan ang isa sa pinakamababa. Isa pa sa pinakamababa natin ay ang Nabotas, Malabon, na catch basin din natin yan. So parang ganun yan. Mas malalim pa. So ibig sabihin, dahil dito sa lalim niya, ito po ay nagke-create ng napakalakas na movement. Kapag umihip ang hangin sa ibabaw ng tubig ng Sea of Galilee, agad makakaukaw ang tubig. Makapag-create ito ng mga alon at gagawa ito ng bagyo na pwedeng mangyari at nangyayari sa Mediterranean Sea. Kung ano nangyayari sa Mediterranean Sea ay pwedeng mangyari din dito. Ibig sabihin, dahil nga sa baba nito, napaka-unpredictable. Pwedeng maganap ang anumang atake ng squall na hindi mababasa kailanman ang pag-asa. Ibig sabihin, ang Dead Sea ay nagsisimbolo ng mga suddenlies. Biglaan. Ganda-ganda ng spirituality mo, bigla na lang may mangyayari na magugulantang ka na, paano naman nangyari ito? Hindi kakayanin ng dibdib mo. Na bakit sa mga Christians na tulad natin na nakisakay lang naman sa bangka, na inalok lang naman ng Panginoong sumama sa kanya, ay dadaan sa mga pagsubok. Sabi mo nga sa katabi mo, ang daming suddenlies. Lagyan mo ng S, suddenlies.
Katulad si Suddenly's Alice Guo. Di ba? Celebrated ka mayor, ang galing-galing mong mayor. Di ba Chinese ka hanggang sa makuha niya ang poste maging mayor. At magaling siya. Nasa matter of fact, ang kanyang bayan ay napaunlad niya. At may isang nagaganap na mga kababalaghan sa loob ng kanyang bayan na probably ay may kinalaman siya. Isang magandang buhay, magandang political career. Problema, suddenly. Di ba? Si Cassie Ong, nako, ilan dito ang nakakita na ng 1 million pesos nakabundle? Taas ang kamay. Nakakita ka na ng 1 million pesos. Taas ang kamay. Nakakita ka na? Iyo ba yun? Oo. Ikaw sa taas. Nagtaas ka rin ng kamay. Nakakita ka na? Ilang bundles yung 1 million? 10 siguro. Kasi sa isa yata 100,000. Tama? Amen? Okay. Sa makatid, hindi inyo. Hindi kayo ang kausap ko rito. Kasi gusto ko yung kanya yung 1 million. Amen? So ilan dito ang hindi pa nakakita ng solid cash 1 million? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pwede magtaas ng kamay. Sige na. Hindi na. Okay, very good. Si Cassie Ong hindi nakakita ng 1 million. Sa kanyang account, tumadaan ang bilyong piso. Pasok, labas. Pasok, labas. Wala pa naman siyang 30 taon. Sabi mo na meron. Bata. Ako, nakakita na ako ng 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, pero hindi akin. Binigay ko sa church. Kasi napagawa yung Project Solomon at ang dumaang pera sa akin ay malaking pera. Lahat yan ay pinaresibuhan ko at walang humingi sa akin nagbigay na hindi ko pinaresibuhan. Ibig sabihin, the moment ang church may resibo, tataas ng 90%, hindi mananakaw kahit kailan ang pera. Liban, may mangyari. Pero the moment may resibo, 90% ang safety ng pera. So lahat ng dumaan sa akin pera, may resibo. Maging ang pera na binigay sa akin, Bishop, ito sa Project Solomon. Ito sa'yo. Okay? Pag uwi ko, ang problema, ang kailangan ng Project Solomon, yung binigay niya sa akin, sa Solomon, pati yung binigay niya sa akin, sakto doon sa kailangan ng Solomon. So anong gagawin ko? Madalas yun. Mapagkwekwentuhan nyo na nagbigay ako ng pera sa Solomon, pero hindi nyo pagkikwentuhan kung ano ang sakripisyo din ginawa ko sa Solomon. Kasi nakatayo yung building. Tama po ba? Tama po ba? Okay, very good. So yun na yun. Eto hindi. Wala akong sinabi rito. Kasi bariya yung dumaan sa kamay ko. Pero siya bilyon. Problema, suddenly, may nangyari. Pangatlo, si Colonel Garma. Noong panahon ng ating Presidente Duterte ay nabigyan ng lucrative na trabaho sapagkat mula sa pagiging hepe ng mga distrito o ng mga presinto ay nailagay bilang PCSO General Manager. Wow! Talagang wow! Sipin mo yon, ikaw ang General Manager ng PCSO ng Lotto. Tama ba? Amen? Alam niyo ba kung magkano mapapanalo niyo sa Lotto? Ang laki, 35 million, 60 million, 100 million. Tama ba? Ako hindi ako manalo-nalo sa Lotto eh. Hindi kasi ako tumataya. Okay? So panalangin niyo, tumaya ako, manalo tayo, abutan ko kayo lahat ha. Ganda ng buhay. Pagkatapos ng Duterte administration, suddenly. Diyan ba kayo? Ang aking pinsan, ang aking idol, ito kasunod. Pusa ito. Napakagaling na preacher, maitatala na pinakamahusay na preacher sa kasaysayan ng pangangaral ng mabuting balita. Pero higit sa lahat ay magaling ang kanyang hirap, di ba? Dito kayo. Administrative skill. At sa husay niya, nakapagpatayo siya na mahigit 70,000, di ba, na isang lugar kung saan isang malaking stadium na maitatala na pinakamalaki.
Sinong Filipino ang dumaig kila Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, kila Crypto Dollars at magagaling na mayayamang mga preachers. Ang pinakamayamang preacher sa buong mundo ay nakatira sa Pilipinas. Pero pagkatapos ng Duterte administration, suddenly. Andiyan ba kayo? Pero of course, ang nakakalungkot na huling balita ay ito, si Dr. Willie Ong, na isang health guru. Marami na tulungan mga pamilya, mga ayaw mga anak, ay nagkaanak. Ang may mga sakit sa bato, ay nawala ng sakit sa bato. Ang mga diabetes, ay nakontrol. Dami niya natulungan, milyon. Pero kababasa niya ng mga comments sa kanya at bash. Hindi niya alam na nakaka-apekto to until na-develop ang isang sakit na hindi niya akalain gigimbal at magbabago ng kanyang buhay. Si Dr. Willie Ong ay nagkaroon ng suddenly. Daming suddenlies. Sabi mga sa katayo, daming suddenlies. Sudden change, sudden attack. Makaka-encounter tayo ng bagay, pangyayari na magbabago ng ating sitwasyon. At ang tingin natin sa Diyos at sarili natin sa Diyos at sa sarili natin ay completely magbabago. Bilog ang mundo eh. Yung nasa ilalim, minsan nasa ibabaw at ang mga nasa ibabaw, iilalim. Ang mga maswerte ay pwedeng nasa ilalim. At yung mga nasa ilalim naman, all of a sudden, ay pwedeng swertehin. I cannot predict nor change my sudden list. Mangyayari ito at mangyayari. At importante na alamin natin bakit ito nangyayari, ano ang gagawin ko sa pangyayari, at yun na nangyari sa mga disciples. There was a suddenly in their life. Di ba? Little na hindi nila alam that they will be encounter a squall that will really shaken their faith. Magagaling naman silang mga fishermen, pero pamihira, iba ito. Sasabihin lang, okay ito, nakaharap na ako nila, pero iba ito. Iba at ibang klase ang haharapin nila. Pang-apat is the squall. Sabi-sabay nga, squall. So what is the squall? I'll show you now the direction. No? Galing sila ng Capernaum. Tama ba yun? So narito ang direction nila. You know? Galing sila ng Capernaum. Okay? Paglayag nila, ayun na, umikot na sila. Ayun na, oh, tinapo na sila. Ayun, umikot na. Letter S, letter C, yan na. Going to Gergesa. So yung laki scope ng squall ay matitrace natin sa dotted line na yan. Sabihin, mahaba yung squall. Maiksi lang, pwede mangyari ang squall sa loob ng 1 minute. Oh, mabilis eh. Pero mahaba. Ibig sabihin, talagang roller coaster ito na naranasan nila. Punta natin. So anong squall? Bishop Manny, what is a squall? Pwede ba nating ihambing ito sa mga bagyo? Ano ang difference nito? A squall is a sudden violent storm that comes up quickly and unexpectedly. So para malaman mo, think of it like a mini hurricane that pops up out of nowhere. Ibig sabihin, para siyang mini hurricane. Ibang hurricane. Sa Amerika, hurricane yan eh. Sa atin, sa Pacific Ocean, nagkikreate ng bagyo. But Atlantic, hurricane yan. So gusto niyo, pumunta kayo ng Google, checkin niyo kung gaano mo haharapin ng hurricane. So hindi naman yung buong dagat ng Galilee ay binabagyo. May isang specific na lugar na hinahampas lang siya. At alam natin lahat sa kwento na yung bangka ng Panginoon at ng disciple ang binubulabog. Ibig sabihin, ang squall ay nangyayari sa iyo. At parang ikaw lang ang binibira. Ganda-ganda ng buhay mo kanina, biglaan na lang magkakaroon ng squall. Hindi tayo sigurado sa buhay. Nagbabago ang buhay. May mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Can I hear an amen? 24, so the disciple went and woke him up.
Master, Master, we are going to drown. Malulunod do tayo. He got up, rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. So yun na yung squall. Yun na yung squall. Again, pinaliwanag ko na what is the squall. So ang question na ngayon, bakit hindi na-discern ng mga apostles ang mga ito? Ano kaya ang kayang gawin nito sa bangka? So ngayon, alamin natin ang vital statistic nature nitong squall na ito. Unang-una, yung geographical. Pag-aralan natin. Ang problema mo, 680 feet below sea level C squall. Meron na tayo niyan, PowerPoint. Ayan. So, ibig sabihin, ano mangyayari ngayon sa atin dito? PowerPoint. Yan. Yan ang dagat eh. Okay? So, itong dagat ng Galilee is a large freshwater lake. Fresh siya, hindi siya maalat eh. Okay? Ngayon, yung Sea of Galilee ay kilala sa mga biglaan at violenting storm. Bakit? Kasi dahil sa kanyang geographical location, mababa siya eh. Pangalawa, napapaligiran siya ng bundok. So anong kayang gawin nung mababa siya at napapaligiran ng maraming bundok? Ibig sabihin, again nga, sits 680 feet below the sea level, making it the lowest freshwater lake on earth. So this low elevation makes the air pressure higher than surrounding areas, creating a potential for rapid and air movement. Mababa siya eh. So, dahil mababa siya, humid yung ibabaw ng tubig. Since mababa siya, maraming pwedeng maganap sa hangin dun sa mababang yun. Yun ang gumagawa ng violent movement at gumagawa ng alon. Ang problema ko, ang flooring ng Sea of Galilee ay burak. Hindi siya coral, whatever. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng galinto at hinampas ka, binaon ka sa ilalim ng tubig, possible na hindi ka na lumutang. Mas safe pa nga siya sa ibabaw kesa sa ilalim. Dahil nga malambot. Para ka nakakita ng stero na lumulubog ang paa mo. So para siyang mini quicksand. So nakakatakot. Okay? Sa mga tip, yung kanyang ibabaw at hanging nililika nitong pagkakalalim na ito ay pwedeng gumawa ng rapid air movement. Pangalawa ay ang mga bundok. Sa mga bundok, ang Sea of Galilee ay napapalibutan ng bundok. Yung hangin sa lawa ay warm, humid. Habang ang hangin sa tuktok ng bundok naman sobrang lamig. So yung pagkakaiba ng temperature ng dalawang hangin ito sa ilalim at sa ibabaw ay magmumula sa bundok na kayang gumawa rin ng bagyo. May bagyo dito sa ilalim, may bagyo dito sa ibabaw. Ito ang nagke-create ng mga biglaang bagyo na mabilis, walang warning. Kaya nito ma-surprise ang mga tao sa lake o lawa. Ibig sabihin, para ma-visualize mo, para siyang hurricane. May updrafts, okay, na nagpo-produce ng stormy cloud, violent weather. So habang pumapanik ang hangin, nagdadagdag ito ng speed. Tatakbo sa taas, tatakbo sa hangin, at meron ding downdrafts, tumatama naman sa lupa o tubig. Ibig sabihin, kung dalawang ito ay nagsalubong, gagawa ito ng pag-ikot. Ibig sabihin, kung ito ang bangka, pwede siyang hilahin pataas sa pamamagitan ng updrafts. At dahil merong galing sa taas naman, ibaksak naman siya ulit papunta sa baba. So pag hinampas siya, mabilis na pwedeng mangyari yan. Pwede yan magkaroon ng mga tawag na ito, vertical lift, o pwede magkaroon niya ng pwedeng magtumbling yan kung saan-saan, o pwedeng iampas siya sa tubig, o pwede naman mula sa tubig iangat siya dahil sa waves at hangin paibabaw. So isipin mo yan kung anong mangyayari sa iyo dyan. Possible kaya na ang 12 disipulo ng Panginoon ay naiitsa na sa iba't ibang bahagi ng dagat? Pwede. Ibig sabihin, mabigat yun. Kaya according to some scholar, if the storm Jesus calmed were an earthquake, ito earthquake na tayo na, pakita mo yan. Okay, very good. It would have been comparable in intensity to the Great Chilean earthquake.
The earthquake of Chile. Kasi ang earthquake of Chile na naganap noong May 20, 1960 ay ang pinakamalakas na lindol na naganap sa kasaysayan. The strongest ever recorded. At sumusukat ito ng 9.5 magnitude. Sabi ng scholar, similar siya sa lakas ng magnitude ng Chile earthquake na gumiba nito. Sipin mo yun ang hinarap mo. Di ba? Violent attack. So pwede maglaro sa isip mo, bakit deserve ko ba ito? Christian naman ako nagtatides ako, maayos ako. Bishop, tanungin mo po sa mga pastors ko, ako po ang isa sa pinakamaayos na Kristiyano dito sa church. Ako ay faithfully nagbibigay, ako ay may life group, nag-share ang family ko ng gospel, maayos kami, nag-aral ang mga anak ko, kahit nandito kami tumira hanggang sa umangat ang buhay namin, maayos kami lahat, pero all of a sudden, gagawin ito ng Panginoon sa akin? Yun na naglalaro sa atin. Kasi ini-equate lagi natin ang kasamaan na dapat kasamaan din ang darating o pwede ang kabutihan ini-equate natin na dapat puro kabutihan din ang mangyari sa atin. Hindi ganun ang kwento ng Bible. Ang kwento ng Bible ay may nagaganap na masama sa mga mabubuti at mayroong nagagawang, di ba, nagaganap na mabuti maging sa mga taong masasama. This is not about the testing of money. This is about the testing of faith. Hindi sinusubukan yung katawan natin. Subukan ko kaya yung katawan na ito. Tibay ba ng katawan ito? Hindi katawan ang sinusubukan. Ang sinusubukan lagi ay ang ating pananampalataya. Our faith will be tested along the way. Amen? Masya ba kayo? Amen. Number 5, the disciples. Dito na tayo magtatapos. 25, the disciples went, woke him up. Lord, save us. Sabi niya, we are going to drown. Malulunod na ho tayo. So he replied, you have little faith. Why are you so afraid? Then he got up, rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. And the men were amazed, asked, what kind of man is this? Anong klaseng tao ito? Maging ang hangin at ang alon, sumusunod sa Kanya. So may pagsubok pala na parating sa ating mga disciples. Taas nga kami ng mga disciples. Susubukin ka. Magkakaroon ng assignment, magkakaroon ng examination. At ang laging i-examine sa atin ay ang test of faith. Gaano kalaki ang inyong pananampalataya? Gaano katatag? Gaano nyo ginagamit ang pananampalataya ninyo sa inyong buhay? Hindi pa natin nakakamot ang surface ng kayang gawin ng faith sa ating buhay. Kayang biglain ng pagsubok ang ating buhay, pero kaya din pakalmahin ng pananampalataya ang gusot ng ating buhay. So your boat will be tested severely to the point na mawawasak talaga yon. At baka nga yung paghampas nga ng bangka sa'yo, nandun ka sa ilalim, ang humampas sa'yo, hindi na tubig, mismo yung bangka eh. Nakakita na ba kayo ng tao na nagkaroon ng head-on collision sa sasakyan? Tumatalsik yung driver kung saan pinupulot. Bangka ito, wala kang control sa tubig. May kontrol ako sa kali, konkreto eh, pero tubig. Aba, nung araw, nabigyan ako ng chance mag-drive ng jet ski. Jet ski. Aba, mahirap pala mag-drive ng jet ski. Kasi bakit? Hindi mo kontrolado yung tubig eh. Hindi ka tulad sa kali, hindi naman, nakakita ba kayo ng kali na gumagalaw siya, naglalaro siya ng ganyan? Wala. Ang tubig, hindi. The moment may alon, tatangayin ganyan. So, hindi porkit sanay ka na sa bagyo ng buhay mo, ay laging lahat ng bagyo kakayanin mo. May bagyo na hindi mo na kakayanin. Kahit galing ka pa sa marami pang bagyo ng problema. Amen? So, darating ang panahon na kahit na magaling kang fisherman, hindi mo kakayanin ng isang squall o bagyo na mas malakas at mas malaki pa sa pananampalataya mo. Ibig sabihin,
Iba't ibang squall, iba't ibang intensity, na may explosive air na kaya mag-create ng mataas na wind speed, hindi mo to kakayanin. Kasi wala pang taong kayang mag-control ng nature. So ang target ng squall na ito, hindi ka basain. Ang target ng squall na ito, ika'y patayin. Hindi basa-basa to. Kasi kung basa-basa, duraan na kita, basa ka na. Tama? Iba nga, duraan lang, nagagalit na. Ano ba naman yung laway mo? Ano ba naman yung talsik mo? Lumalaway. Di ba? Hindi to basaan. Patayan to. Target ng demonyo, patayin yung pananampalataya mo para manalig kang walang Diyos na kayang kumontrol ng gagawin sa iyo ng diablo. Pero nagkakamali siya. Kasi sa bagyo na ito, may matututunan ka. 3 bagay na ginawa ng disciple. So what they did was, ito na, number 1, gapangin ang Panginoon. So the disciples went to Him. Ginapang nila sa stern, Panginoon. Ginapang nila. Darating ang panahon sa buhay mo, hindi ka na makakatayo sa tindi ng problema mo. Pero sa panahon hindi ka na makatayo, sana tandaan mo, gumapang ka. At least, gumapang ka. Sabi mo sa katabi mo, gapang. Parang ibang ibig sabihin nun. So number 1, ang ginawa nila, ginapang ang Panginoon. Number 2, gisingin. And so what they did, He woke him up. Sabi niya, Lord, gising. Number 3, pagkagising nila, sinabihan na siya. Lord, save us. We are going to drown. So 3 bagay na pwedeng gawin natin. Amen? Are you still alive? Buhay pa ba kayo? Taas sa kamay ng buhay pa? Lagay mo nga sa balikat ng katabi mo, buhay pa ako. Ikaw, buhay ka pa? 3 bagay. Amen? Makinig mabusit sa akin. Una, gapang. Pangalawa, gising. Pangatlo, sabi. Hindi mo kailangan tumayo. Bishop, nalumpo ko sa problema nito. Totoo yun. Pero at least, gumapang ka. Yung iba nung nalumpo, layas. Kung aalis sila sa bangka, papatayin sila ng bagyo. Di sila umalis sa bangka. Ginawa nila, ginapang si Lord, ginising. Ang pangatlo, sinabihan. 3 important practical points in life that we need to exercise daily as we face the squall of life. Learn to gapang. Learn to gising God. And number 3, learn to tell God. God, nalulunod na po tayo. Amen? Taas nga kamay na nalulunod. Pakitaas sa kamay. Nalulunod ka ba? Sabi mo sa katabi mo, sabihin mo kay Lord yan. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, they have no faith in calming the squall or the storm, but at least they have the faith to come near to the Master and to the Savior. If you cannot even touch the squall, nor tell the squall to stop, at least tell God to stop the squall for you. At least kung hindi mo naman kayang patigilin ang bagyo, kumapit at lumapit ka na lang sa Diyos na kayang magpatigil nito. Amen? Number 6, and the last, matatapos na tayo. Alam ko naman yun ang inaabangan nyo, ang matapos na ito. Number 6 is the superiority of Jesus. Then they understood the superiority of the Lord. What was the lesson behind the coming of the squall? Is for them to know the superiority of the Lord. 25, the disciples woke him up saying, Lord, save us. We are going to drown. He replied, you have little faith. Why are you so afraid? Then he got up, rebuked the wind, the waves, and was completely calm. The men were amazed and asked them, what kind of man is this? That even the winds, the waves, obey him. So ang ginawa nila, gising si Lord. Nung nagising si Lord, nirebuke niya muna yung disciples niya. Siguro pwede mong isipin na, Bishop, sana nirebuke muna ni Lord yung squall. No. Nirebuke niya muna yung kanyang disciples.
Nirebuke niya, sabi niya, ang liit naman ng faith nyo. Hindi naman nyo nakakuha yung lesson. Hindi naman nyo naintindihan ng process. Sabi niya, ang liit ng pananampalataya nyo, bakit kayo natakot? Aba, pwedeng sagutin si Lord na, Lord, sino hindi matatakot sa galinto? Di ba? Malakas to, iba to, first time to. Pero bakit ni-rebuke ni Lord? The issue is not about the squall. The issue is about you and your faith. God wants you to grow in faith. Kasi ang faith ang nagpapatigil ng squall. Amen? Pag wala kang pera, ano palalaguin mo? Pananampalataya. Eh yung iba, pag walang pera, nagpapatihaya. Pananampalataya. Walang hindi kayang buwagin ng pananampalataya. So probably ang tanong nyo, tulog ba si Lord o nagtutulog-tulugan? Di ko alam. Walang sagot. Pwedeng sabihin, nagtutulog-tulugan kasi gusto ng Panginoon na ikaw magsalita sa squall. Bakit ako nandito ako? Yung aking presence dito, whether tulog ako o gising, nagbibigay ng guarantee na hindi lulubog ang pangka. So pwede ba ikaw magsabi? So ang sabi ng Panginoon sa iyo, ikaw magsabi. Tinuruan na kita na matagal na panahon, tagal mo ng Kristiyano. Ikaw ang magsabi. Sabihin mo sa bundok na yan, sabihin mo sa squall na yan, tumigil ka dyan. Pwede siyang tumigil. So, hindi nila natutunan ng lesson. So, ano sagot ng Panginoon? Late naman ang faith nyo. Bakit kayo natakot? Sayang. So, this is the issue. The issue is not the issue of money, beauty. The issue is not about glamour or kung ano-ano man. Sa issue ng buhay natin, ang lagi ang problema, pananampalataya. Kaya ka tinatalo ng kalaban dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen? So, ang ginawa niya, after na-rebuke niya, kaya minsan, pag lumalapit tayo kay Lord, ayoko lumapit. Bakit? Meron na nga akong problema, pinagagalitan pa ako. Dapat kang pagalitan. Bakit? Mamamatay ka ba sa pagalit ni Lord? Mamamatay ka ba pag pinagalitan ka ng coach mo o ng pastor mo? Ano ba sis? Ang hina naman ng faith. Grabe naman yung church namin. Buk-buk sarado ka na nga sa problema, pinapagalitan ka ba? Talagang ganun eh. Anong gagawin ko? Sige, kaya mo yan, magpakalunod tayo. Di. Sabi niya, ni-rebuke niya. Sabi sa Bible that open rebuke is better than secret love. Pa-rebuke ka. Sabi mo sa katayo mo, pa-rebuke tayo. Hindi tampo na kayo. Ako na, pinagalitan ako. Number 2, ang ginawa niya, tumayo siya. Nung nirebuke niya at pinakalma na niya ang mga pastor niya, saka siya tumayo. Makakatayo ka pa ba ron? Anong tayo-tayo? Tapong ka nun. Pero tumayo siya. The moment kumalma ka, kahit hindi pa kumakalma ang bagyo, makakatayo ka. So, ang ginawa niya, tumayo na siya. Sa kanya hinarap ang hangin at ang mga alon. He rebuked the wind. And then he rebuked the wind and the waves. And it was completely calm. Tandaan natin, na kahit gaano pa tayo kahusay sa standard ng mundo, may haharapin tayong katatakutan natin. Pero tandaan natin na tanging si Jesus lang na Panginoon ang kayang magpatigil nito. Karamihan ng panalo mo, tsaka ganda ng buhay mo, may pinahinto si Lord na hindi mo napahinto. Alamin mo yun at papurihan mo siya. Kaya maganda at gaganda ang buhay mo ngayon ay dahil sa pananampalataya mo. Oo, totoo yun. At dahil may napahinto si Lord na hindi magagawa mo kailanman at kahit saan. After ng bagyo, gusto ng Panginoon, ikaw naman. Natutunan mo na ito. Pag uwi nyo sa bahay, lahat ng difficulties na dadaanan natin, allow Jesus to rebuke it. And you go with Jesus, rebuke the wind and rebuke the wave, and it will completely calm. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So yun na. Sabi nila, wow. Grabe. Ang gandang palabas. Naka 4D. Anong 3D, 4D to? Wow! Di ba?
So ano nangyari? Can we go to the last? The disciples' greatest revelation of Jesus. Ano ang ngayon ang revelation, kaalaman na natutunan ng mga disciples? 27 will be the last. Matatapos na tayo. Sabi niya, the men were amazed and asked, what kind of man is this, that even the winds and the waves obey him? So anong klaseng mama ito? So they elevated Christ from a normal viewpoint of men. Dati kasi normal lang ang Panginoon sa kanila. This time wala na. Sino to? Ngayon lang kami nakakita na sumusunod ang hangin, ang tubig, ang kalamidad sumusunod sa kanya. Dalawa lang ang alam kong tao nakapagpahinto ng bagyo. Tama, si Kibuloy, stop. Tama ba? Bigat. Pero anong sabi dito sa Biblia? Sabi niya, anong klase tao ito? Sino to? Di ba, what manner of man is this that even the winds, the waves, di ba, obey him? Pwede mapahinto ni Kibuloy ang traffic ng EDSA. Pero may bagyo siya na hindi niya kailanman mapapahinto. Kung babalik siya kay Jesus, na tunay na Son of God, si Jesus lang ang kayang magpahinto ng bagyo mo. Gaano man ito kalakas. At kung gaano man ito ka-intensify. Palakpakan natin ang Panginoon. They realize, then after that, they realize who Jesus is. Wow! Hindi lang ito tao. Diyos ito. They realize that Jesus, they realize the excellence of Jesus. They realize, understood the perfection of Jesus. The preeminence. Grabing kahigtan niya. Yung kanyang superbness. Superb. Grabe, kahigtan. Tama ba? Ano pa? Yung kanyang flawlessness. That He is flawless. Wala kang makikitang kahinaan. Wala kang makikitang flaws. Yung kanyang primeness, prime, superiority, supremacy. Na si Kristo ay supreme over nature, supreme over men, supreme over politics. Politics will change. Kaya kung dumidikit ka sa politics, nagbago politics, tapos ka na. Ikaw naman ngayon ang iimbestigahan. Grabe, no? Walang glamour sa politics. Lalo na kung ang issue mo at ang gusto mo ay corruption. Nagkakaroon na ng glamour ang politics kung ang issue ay paglilingkod sa taong bayan. Tama? Supremacy. Sa kanila na-realize na ay supremo ang Panginoon. Hindi lang siya tao. Siya ay Diyos. The impeccability. Sabi ng impeccability, hindi siya kailanman magkakasala. Yung kanyang first-rateness. At higit sa lahat, yung kanyang worthiness. Then they realize all this. Di ba? Is sum up in the life of the Lord Jesus Christ. Alam mo, hindi ka lugi na tinanggap mo si Lord. Hindi tayo lugi na ginawa nating Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Hindi tayo lugi na tayo lahat, buong pamilya natin, hinakay natin sa Panginoon. At naniniwala tayo, anak, mag-aaral kayo, pero ang pag-asa natin ang Panginoon. Walang mahirap na mananatiling mahirap na hindi iaangat ni Lord ang buhay. At mayayabang na mga mayayaman ay pwedeng maging mahirap anytime. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa Panginoon. Sabi sa Bible that He sustains all things by His powerful word. In a snap of a finger, one command, sabi niya, be calm, and all of a sudden, there was calmness. Alam mo, kakalma ka lang sa Panginoon. Yung words niya na kinakain nyo every day, ang siya nagbibigay namnam, nagpapatibay sa atin, kahit sa panahon na ang ating bangka ay gumegewang na ganyan, lagang sisigaw, hindi masama sumigaw.
Ang masama ay ang manatiling natatakot dahil alam mong wala na ang Panginoon sa iyong buhay. Panalo ka. Buti na lang hindi ka si Alice Gu. Buti na lang hindi ka si Cassandra Ong. Salamat kay Lord, hindi ako si Kibuloy. Wala ako aeroplano. Sumasakay ako sa aeroplano, economy. 13 hours economy. Hirap na hirap ako. Lord, kailan kaya ako magbi-business class? Di ba sa business class nakaka-stretch ka, inaabot sa iyo ang tubig, di ba? Parang daddy, pinapadaddy ka na ganun, handa yung pagkain. Ang hirap, 13 hours. Pero salamat kay Lord. Si Lord ang Panginoon natin. At si Lord lang ang magkakalma ng anumang bagyo na dinadaanan nyo. Kapatid, kalma ka. Sabi mo sa kapatid mo, kalma ka. Sabi mo, kalma ka lang. Amen? Kasi ang bagyo mo sa buhay ay kakalma din sa harapan ng Panginoon. Habang na kayo'y nakaupo, in-invite ko yung pinsang buo ko na singer, nakakanta sa atin ito. At gusto ko, baka gusto nyo kantahin siya, at mamaya sa kalahati ng kanta, patatayuin ko kayo. Tapos mananalangin tayo sa Panginoon. Or tapusin natin yung kanta niya. Ladies and gentlemen, my cousin, Gary Valenciano. Purihin ang Panginoon. Close natin ang ating. Nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Mo yung matataas mo yung kamay. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Hanging ikaw ang huhubog sa iyong buhas. Huwag mo sanang akalain ay mayroong halaga sa Kanya. Ng tadhana gawin mo lang sa may kapal na siyang Diyos umalalay sa'yo. At hintay ka lang
Yakapin mong pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Sa iyong bukas, huwag mo sanang palabain, Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga. Sa Kanya. Taas ang kamay. Mananalangin tayo sa Panginoon. Lord, sa panahong kami ay nalulunod, sa panahong ang bangka namin ay hinahampas, sa panahon ng aming pananampalataya ay pilit na winawasak ng mga bagyo, ibalik mo kami sa paniniwalang hindi ka umaalis sa bangka. Ikaw pa rin ang piloto ng aming buhay. Paniwalaan namin na kahit sa panahong tulog ka, gising ang iyong pagka-Diyos. Wala kang iiwan ni pababayaang anak. Bawat isa na may maliit na pananampalataya ay makararanas ng kaligtasang galing sa kautusan ng iyong mga salita. Ikaw lang ang kaya magpatigil ng unos, bagyo. Tulungan mo kaming lumalim sa pananampalataya, samahan ka maging sa panahon ng unos, sapagkat naniniwala kami na walang barko o bangkang lumubog kapag si Kristo'y nananahan dito. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag magtiwala sa aming sariling lakas, maging sa ganda ng aming buhay, kalakasan ng katawan. Maraming suddenlies na hindi namin pwedeng pagbaliwala. Magaganap ang mga ito at naniniwala kami na pagpapalain mo kami. Father, as we raise our hands, increase our faith. Let that faith be increased right now. Increase the faith. I-increase namin ang devotion. I-increase namin ang paglilingkod sa iyo. I-increase namin, Lord God, ang aming pananampalataya upang sukdulan ng pagpapala ay sumaamin sa aming buhay. Today, may nire-restore na faith. Today, may pinalalakas na faith. Today, may pinatitibay na pananampalataya. Ang bangkang si Kristo ay naroon, kailanman ay hindi lulubog, lalo na kung siya ang piloto nito. Pagpalain mo ang mga salitang amin na pakinggan. We will continue to serve you, Lord. We will continue to love Life Giver. We will continue to love our spiritual parents. We will continue to love our parents, nor our brothers and sisters in Christ. We will serve you more. We will serve you, Lord. In Jesus' name, everybody say amen. Hug someone. Hug someone. Embrace, embrace. God bless you all. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way with touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Life San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself deciding to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. In all we do, let us be Christ-like. God bless you.